araw mga rockstar, I'm back. Matagal-tagal din po ako nawala sa larangan ng social media sapagkat ako'y na-restricted dito po sa bansang kinaroonan ko ay nagkaroon ng upsurge ng coronavirus. So, sa ngayon, nandito po ako sa isang sikat na hotel sa Bahrain at dito ko po mag-i-stay habang naka-restriction. Sa ngayon po ay under restricted movement po ako kung tinatawag na Rome. Pwede lang ako pumunta sa trabaho at balik sa hotel pagkari ng trabaho sa ngayon. Iyan po ang aking status ngayon at pipilitin ko po mag-vlog. Kaya sa ngayon, ako na po ang gumawa ng sarili kong vlog. Wala yung aking cameraman sapagkat hindi pa po nakakatanggap ng guest dito sa aking kinaroroonan. Hindi po allowed ang guests o mga kaibigan para at isa na ron yung aking cameraman at yung aking nag-i-edit ng vlog. So ngayon, dahil po sa panahon ng napapanahon, ang vaccine, yan po ang ating magiging topic sa araw na to. Habang ako'y naka-restricted, ay nag-research po ako ng mga katanungan at mga kasagutan doon sa mga vaccine. Of course, sa ngayon marami pong mga taong adamant o nag-iisip kung magpapabaksin sila o hindi. Ako po ay nagkaroon na ng vaccine noong 25 of February. I got my first dose of Moderna. So I'm just waiting for my second dose. Based on my experience, I feel happy at ako'y nagkaroon ng vaccine sapagkat nagkaroon po ako ng sense of security o safety. Noong wala pa po akong vaccine, nag-worry akong masyado, stressful. Hindi po natin malaman kung ano ang klase ng COVID-19 na dadapo sa atin. Sa ngayon, alam natin napakadelikado ng COVID. Hindi natin alam kung saan manggagaling, kung ang katabi mo ay may COVID o wala. Ito po ang isang sakit na napakahirap kontrolin. Kung natatandaan nyo, nag-umpisa lang ito sa maliit na bilang, ngayon milyon na. At patuloy pa rin dumadami at ang masama nito, ang very contagious na siya at very dangerous pa. So nasa milyon na rin po ang namamatay dito sa COVID na to. Kaya yan po ang unang tanong, bakit kailangan magkaroon tayo ng vaccine? But why should I get a vaccine? Bakit kailangan ako mabaksin? Sa ngayon, ang vaccine is just a protection. Hindi po siya treatment. So, katulad ng sinabi ko, hindi natin alam kung anong klaseng degree ng COVID-19 ang ating, just in case, kung dapuan tayo, maswerte tayo kung ang dadapo sa atin ay tinatawag na mild symptoms o yung asymptomatic. Pero kapag tayo ay dinapuan na ng severe infection, yun po ang napakadelikado. Marami na pong namatay doon sa severe infections. Noong una pong lumabas yan, talaga pong nagkagulo dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin ng mga tao. So, sa severe infection, mga tao hindi makahinga, yun na po ang mga number one complaint nila, kaya ginagamitan po sila ng ventilator. Kaya tawag doon intubation. Kasi po yung ating lungs ay hindi nagpa-function properly, kaya parang hindi makahinga. So, lalagay ka sa ventilator, yung ventilator, siya po ang mag-a-acting na parang temporary lungs natin. Ang mahirap po nito kung tayo ay may mga chronic disease. Ano po ang chronic disease? Yan po yung kung may diabetes, hypertension, other disease na nakasalukuyan tayo nag-maintain. Yan po ang very susceptible na very, very dangerous ng karoon ng COVID-19. Marami po ang naging casualty, karaniwan po ay mga taong may mga chronic disease. So, nagkaroon po ako ng research at karaniwan ng research ko ay based from the CDC at FDA. Yung po CDC, yung po ang Center for Disease and Control and Prevention. Sila po ang nangangasiwa ngayon dito sa pandemic na ito. Kasama na po dyan ang FDA, Food and Drug Administration. Sila po ang nagbibigay ng approval sa mga vaccine. So, paano po bang nag-work ang vaccine? Okay, ang vaccine, once na mabigyan ka, supposed to be, magkakaroon ka ng parang tinatawag na
mild side effects. Yan po yung sasakit po yung braso nyo, yung especially yung kung saan po kayo nabaksinan, at medyo magkakaroon kayo ng konting mananakit ng katawan, headache or flu. Yan po ay normal. Ayon sa mga eksperto, yan po ang nagpapatuba tunay na ang vaccine ay nagwo-works. Sapagkat once na ma-inject kayo dyan, nagsisimula na po siya mag-establish ng immunity response doon sa COVID-19. Yung body nyo nagsimula na mag-build ng antibodies protection para sa COVID-19. Ngayon, dahil ito po ay bagong vaccine, so yung katawan natin ay naninibago. So, first dose, may kasunod po yan, may mga second dose. Isa lang po ang vaccine na single shot ngayon. Pag-uusapan po natin yan. Ang pangalawang katanungan, safe ba ang vaccine? Hindi po ipapalabas ang vaccine kung hindi po ito safe. Ito po ay dumaan sa mahabang proseso. 3 trial po ang inabot ng bawat vaccine bago nito ang pinalabas under EUA. EUA, papaliwanag ko po sa inyo kung anong EUA, Emergency Use Authorization. Papaliwanag ko din po sa inyo kung bakit binigyan siya ng EUA. So, noong lumabas ang coronavirus, maliit ang bilang. Out of the blue, bigla po siyang talagang dumami hanggang sa talagang out of control na siya. So doon na po nanawagan ng mga world leaders, mga presidente na tinawagan ng mga scientists, mga mga kumpanya na gumagawa ng mga vaccine na unahin na gumawa ng vaccine against COVID-19. So nagsimula na po ang pagde-develop at nandiyan na po yung Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Oxford University, Gamaleya ng Russia, at 2 doon sa China, yung Sinopharm at saka yung Sinovac. Ngayon, ang unang phase niyan, yung phase 1 trial, ay gumamit sila ng isang maliit na grupo lamang. So doon, nag-research sila, ginamitan nila ng human. Tao po ang ginamit nila dito sa trial. Hindi po sila gumamit ng animal o anything. Tao po ang ginamit nila. Dahil po kailangan ma-produce itong vaccine na to. So after the phase 1 at nagkaroon ng magandang resulta, pumunta po sila sa phase 2. Doon sa phase 2, lumaki na po ang grupo. So talagang as in, malaki na po siya. At tuloy-tuloy pa rin po ang pagre-research, development, mga efficacy, mga effectiveness, mga side effects and everything. So, nung makumpleto yung phase 2 trial, pumunta na sila doon sa phase 3 na siyang pinakamalaki. Yan na po yung pinakamalaking trial. Gumamit na po sila ng almost 30,000 human beings. Tao na. Gumawa sila ng mga volunteer na i-under nila sa trial at para dito sa vaccine. So, sa madaling salita, nakapasa naman po yung sa phase 3, maganda na po ng resulta. And then, nag-submit sila ng mga dokumento, everything, research, mga lahat ng kailangang papeles sa FDA. So, FDA review it. So, tinignan nila ang, unang-una tinitingnan dito kung talagang safe ang vaccine, siyempre. So, nung ma-determine ng FDA na this is safe, they approve it under what we call Emergency Use Authorization only. So itong vaccine ito, wala pa po siyang final approval. Normally, ang mga vaccine ginagawa yan 2 years, 3 years, 4 years. Ito po ay ginawa ng mabilisan. In fact, sa US, tawag dito warp speed. Talagang as fast as you can. Kasi nga yung pandemya ay hindi na makontrol. Parami na ng parami ang bilang. So kailangan na nating magkaroon ng vaccine para magkaroon na ng protection ng tao at ma-attain yung tinatawag na herd immunity. So, pag-uusapan din natin, ano ba yung herd immunity? So, ang unang-unang nabigyan ng FDA approval ay yung Pfizer and BioNTech. Meron po sa China, meron po silang sarili, yung Sinopharm, at then lumabas na rin po yung Sinovac. At ang kauna-unahan doon sa Russia, yung Sputnik. So, bawat bansa may kanya-kanya na po silang mga vaccine na ginagamit. Yung UK, yung AstraZeneca,
Oxford University, ang pangunahing research run. Ngayon meron na po silang laboratory yata sa India para kasi po talagang kailangan mag-produce sila ng mass production. So nagtatayo na po sila ng mga satellite laboratory para makapag-produce ng mas maraming vaccine. So, dahil ito is under emergency use authorization, bawat bansa, tulad sa Amerika, ito ay volunteer pa. Hindi pa nila ito pwedeng gawing mandatory dahil ito ay under emergency use authorization pa lang. Hindi pa po siya final, wala pa po siyang final approval. So, maski sa amin, it is voluntary. Kasi maraming haharaping legal na problema kapag inimpose niyo pong mandatory ito dahil wala pa po itong final approval. So, bawat bansa ay mayroong kanya-kanyang law. Katulad ngayon sa Pilipinas, ino-oppose nila yung no vaccine, no work. Diyan po magkakaroon ng pag-uusap. Pero sa amin, sa ngayon, ito ay under voluntary. Hindi po ito forceful or mandatory o compulsory. So, dahil nga po ito ay under emergency use approval. Kailan ito magkakaroon ng final approval? Hindi po natin masasabi. Maski mga manufacturer, FDA, hindi pa rin nila alam. Kailangan ma-meet muna yung tinatawag na herd immunity at maka-get out tayo dito sa pandemic siguro bago mabigyan ng final approval. At tuloy-tuloy naman po ang research habang ina-apply na itong vaccine sa mga tao. Ang isang katanungan po ay, di ba masyadong mabilis ang pagkakagawa ng vaccine? Totoo po yun, na talagang minadali po itong vaccine ito dahil nga po yung sa pandemya ay talagang hindi na po makontrol. So, kailangan na natin ng vaccine. Kailangan na para makontrol at makuha yung herd immunity. Dahil talagang pinapatay na ng coronavirus ang ekonomiya ng bawat bansa. Hindi lang pinapatay ang mga tao, pinapatay pati ekonomiya. Nakita niyo yung mga school natigil, mga eskwelahan, ang mga airlines na apektuhan, mga cruise ships. Halos lahat ng business industries ay naapektuhan nitong pandemya na to. Katunayan, sa States, nagsalita ang presidente ron na sinabi niya na nagdaan ng maraming giyera ang Amerika. Pero i-combine yung namatay doon sa giyera versus dito sa namatay sa COVID, mas marami sa COVID. So napakamarami po namatay dito sa COVID compared doon sa mga nagdaang giyera sa buong mundo. Isa lang po yan, COVID lang po yan. Samantalang nung giyera, halos bawat bansa nag-aaway. Gumagamit ng kung ano ng mga weapons para ma-destroy ang bawat at pumatay ng tao. Pero ito, COVID lang. Isa lang. Nakita naman nyo ang data sa ibang bansa, ang dami nang namatay. At kinumpile ito, nasa million na po. Ang latest statistics ko, 2.5 million. Parang gano'n nata. At pataas pa ng pataas. So, kailangan na po ang vaccine to control. So, yun po kaya po nagpalabas na ng vaccine even though it's under emergency use authorization. Ngayon, bakit po may interval ang vaccine? Bakit 2 dose? Okay? Sa ngayon po, pinag-aralan po nila yan. So, let's talk of one medication, yung Pfizer and BioNTech at ang Moderna. Ang efficacy po nila is 95%. Yun po ay kung makukuha niyo yung 2 doses. Okay? So, yung first dose, pag na-injectan kayo, mag-establish na po siya ng antibodies. Okay? Siguro kaya hindi po nila binigay yung 1 dose lang kasi hindi pa nila masiguro kung anong magiging epekto kung masyadong matapang ang ibibigay nila sa bawat tao. So, first dose. So, after 21 days, yung Pfizer is 21 days, they will apply the second dose. Ang second dose is like, what do we call it is booster. Parang dadagdagan na po yung vaccination nyo para ma-attain na yung efficacy. And according to the studies, latest studies, after 7 days na nasaksakan yung second dose nyo, doon ma-attain nyo na ang 95% na efficacy na lumabas doon sa trial nila.
dapat po ang magiging efficacy nito o yung effectiveness nito sa katawan ng tao is 95%. It means meron pang 5% na natitira na tsansa na kayo ay magka-COVID. Pero may good news naman. Maski kayo magka-COVID, kung kayo may vaccination, mayroon naman pong good news. Pag-uusapan po natin yon. Ito po bang mga vaccine na to, interchangeable? It means, kung nakakuha ka ng Pfizer, yung second dose mo, pwede bang iba? Hindi po. Sa ngayon, kung bigyan kayo ng vaccine na Pfizer, yung second dose nyo kailangan Pfizer. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng ibang medisina. Sapagkat iba-iba pong manufacturer yan. Hindi po natin malaman kung ano-ano pong mga ingredients sa kanilang nilagay yan. At sa paano nilang na-develop yan. So we're taking a chances kung pag-aaluin natin yung mga doses ng vaccination. So right now, ang focus natin ng mga tao sa vaccination ay makontrol ang pandemic. Ayaw na natin magkaroon pa ng another problem na katulad ng side effects. So far naman, wala naman pong gano. Pero mga mild versus doon sa protection na ibibigay ng vaccine, I think the vaccine is winning the battle. Sa pong magandang katanungan din, ito po ba is safe para doon sa mga buntis o mga nagpapasusong mga ina o lactating mother? Well, wala pa pong mga ebidensya o mga dokumento tungkol dito. So, ang ina-advise ng CDC ay kung kayo ay duda at talagang makipag-ugnayan muna kayo sa inyong health provider o sa inyong doktor at alamin kung kayo ay eligible sa vaccine, maski gusto niyo magpa-vaccine. Dahil hindi pa po ito na-build ang ebidensya nito kung ito may epekto doon sa mga buntis o doon sa mga nagpapasusong mga ina. So, ang payo po ng CDC, contact your health provider at bigyan kayo ng magandang advice. Gaano katagal ang effectiveness ng vaccine? Yan ang isang magandang tanong. Pag na-injection na kayo nito, gaano katagal yan? Gaano kayo katagal mapoprotektahan sa COVID-19? Sa ngayon po, tulad na sinabi ko, wala pa pong dokumento. Okay? Wala pa pong dokumento na ito ay, let's say, like katulad ng flu shot. Ang flu shot is annually or every year. So katulad namin, every year, binibigyan kami ng flu shots. Ibig sabihin, ang flu shot ay good for 1 year. So ang COVID, hindi pa po nila na-establish kung gaano katagal ang effectiveness nito sa katawan ng tao. So habang tumatagal, may establish po yan. Malalaman natin, kailangan ba to every 6 months magkaroon ka ng vaccination, every 9 months, or so forth. So sa ngayon, hindi pa po na-establish ang effectiveness rate ng vaccine. Okay, yung mga nagkaroon na po ng isang magandang tanong, kung kayo po ay nagkaroon ng COVID, pwede po ba kayong bigyan ng vaccine? Ang CDC po ay nagpalabas ng isang ruling tungkol dito sa mga taong nagkaroon na ng COVID virus. As much as possible, kung pwede, 90 days ang waiting time bago ma-vaccinate yung mga taong gusto ma-vaccinate kung nagkaroon na ng COVID. Hindi po dahil sa kayo ay meron ng immunity system, kundi dahil po doon sa kakulangan ng gamot. Dahil there's a strong evidence, according to CDC, merong ebidensya na kapag kayo nagka-COVID, at least meron kayong immunity. Pero hindi pa nila ma-measure kung gaano katindi ang immunity nyo. Pero because you have COVID, ang payo lang, 90 days bago kayo bigyan ng COVID. Para yung mga, dahil nga po sa kakulangan, ngayon po talagang kulang na kulang ang vaccine. They're trying to, ang goal po ay ma-vaccinate ang population, at least kalahati ng populasyon, para medyo maganda na ang magiging kalakaran natin dito sa pandemya na to. So, yun po ang ginagawa ngayon, para yung mga hindi na vaccine na gusto magpa-vaccine ay mabigyan ng gamot. Katunayan po, yung mga bansang medyo mahihirap ay hirap na hirap sa pagkuha ng vaccine, even though gustong-gusto na nila. In fact, nung magpa-vaccine po ako, ang haba ng pila.
I was in line for 3 hours. Ganun na po talaga ang mga taong talagang gusto na nilang magkaroon ng vaccine. Sapagkat sabi nga po ng isang chancellor ng Germany, wala nang ibang paraan para matigil ang pandemic o ang COVID-19. The only way is vaccine. Naniniwala po siya na talagang ito na lang ang paraan para ang pandemic ay mapasipay natin. Maring hindi po yan mawawala para makatulad ng flu, other virus, pero at least magiging controllable na siya. Pwede natin i-control, mabuhay tayo ng normal. Okay. Isa pa magandang tanong, meron nga akong kaibigan na ayaw niya magpabaksin dahil meron daw nagsabi sa kanya na hindi siya magbubuntis kapag nagpabaksin siya. So, dito rin po sa vaccine, kung mababasa nyo, napakarami pong fake news. Marami pong lumalabas ng mga balita na kesyo ganito, ganyan, ganito. Yun nga po isa na lumabas at sabi niya pa sa akin, mismong doktor daw ang nagsabi sa kanya. Pero ayon sa CDC, wala po pong ebidensya dyan dahil bago pa lang po ang vaccine. So hindi pa yan na napag-aaralan kung may makaka-apekto sa fertility ng tao. Wala po. Ang focus po ng mga manufacturers vaccine is protection muna. Saka na itong mga fertility, pregnant mother, kasi babagal po ang proseso. So kailangan yung muna pong mabilisang para mapalabas ang vaccine. Ngayon, isang magandang tanong, pwede pa ba tayong magkaroon ng COVID? Kasi meron na tayong vaccine, 2 dose. Yes. Sapagkat ang efficacy po ay 95% lang. Okay? Ito, pag-uusapan natin na hindi po ito guaranteed na 100% pa. Okay? Ang Pfizer-BioNTech is 95, Moderna is 94.5, ang AstraZeneca I think is about 86. So, wala pa pong vaccine na 100%. Katulad yung ngayon po sa Pilipinas, yung Sinovac, sinasabi nila 50% lang. Pero yun po ang pinaka-median. Siguro pwede na rin po yun dahil basta meron siyang protection. Dito po sa bansang kinaroroonan ko, 4 po ang ino-offer nilang vaccine sa mga tao. At ito po ay libre. All you have to do is register. Nakakapag-offer sila ng Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, at lately ay kumuha na rin sila ng Sputnik. So, yun po ang ina-apply dito. Talagang mabilisan po. Ayon po sa statistic, ang number 1 ngayon sa vaccinating program ay ang Israel. Sila po ang nangunguna sa pag-vaccinate sa kanilang mga tao. At mind you, Pfizer, according to the news, nabasa ko na binili nila agad ang gamot para sa tao nila overboard. Ibig sabihin, tinaasan nila ang presyo para unang-una sila sa pila. So right now, I think they are almost 50% na dun sa program nila. Itong bansang kinaroko ko, number 8, ang UAE. Very active po sila sa pag-vaccinate ng kanilang population. So, libre po, wala pong bayad. Kaya po doon, sabi ko nga po, binibiro namin yung isang pamangkin namin na ayaw mapag-vaccinate. Baka oras na gusto mo nang magpag-vaccinate, may bayad na. So, mag-take a chance ka na. Hanggat libre, mag-vaccinate ka na. Bihira yan. Baka mamaya, i-impose, magkaroon ng final approval ng vaccine na yan at gawing mandatory. Okay, no vaccine, no work. Pwede lang gawin na yun pagka nagkaroon ng final approval ang vaccine. Kasi nga, dahil this is a pandemic. Okay? So, sa ngayon po, masaya ako dahil nabigyan na ako ng vaccine. Wala naman po ako naramdaman, di ba sa nanakit lang po yung area ng the vaccine area. Mayroon po, pero palagi ko hindi po epekto ng vaccine to. Maaaring ito ay yung tinatawag nating anxiety. Parang nung mabaksin ako, parang nagkaroon ng konting kasiyahan, overjoy. Hindi po ako makatulog na dalawang gabi.
parang nagkaroon ako ng sense of security sa katawan. Parang, well, may vaccine na ako. Pero, guys, ito nga po pala, sinasabi, even though na vaccinated na tayo, we still practice the same safety protocol. We still have to wear mask, social distancing, wash your hand. Hindi pa rin tayo, hanggat hindi po ito dinideclare ng competent agency na we are out of it. So, hanggang walang declaration, parang kwan lang po yan, cancer. Pag hanggat di ka dinideclare na cancer-free ka, even though parang nararamdaman mo, magaling ka na, you still see the doctor. Dito, hanggat hindi po tayo dinideclare na pandemic-free o pwede nang mag-alis ng mask, pwede nang hindi magsuot ng mask, pwede nang wala ng social distancing, we still practice it even though we have vaccination. Sapagkat pwede pa, in fact, may mga news na mayroon akong mga kaibigan. Ito nga pala, pag-usapan natin na yung mga taong na vaccine na nagkaroon ng COVID. Yun po ang isang nabasa ko na CDC na ginagaranti na even though magkaroon ka ng COVID-19, dahil vaccinated ka na, most likely what you're gonna get is the mild effects. Sometimes kasi, meron kang kasama na virus pero walang epekto sa iyo. Parang hindi mo nararamdaman. It means yung antibodies mo nagwo-work. Same thing if you are vaccinated. So meron pong sa dyaryo nung one time, galing UAE, sa Pilipinas, nakahawa pa siya. Nakakahawa pa po, even though na vaccinated na kayo. Kasi ang virus sometimes, it stay in your body. Even though wala na siyang effect sa body niyo, nandoon. Pero pag sinwab test kayo, siyempre, reading noon, meron pa kayong virus. Even though it's not so much active. Pero pag sinwab kayo, nandun pa rin ang virus. Kasi may vaccination na kayo. Okay? So, wag po tayong magiging kampante kung meron na tayong vaccine sa katawan. Still, we practice the safety protocol. Wear your mask. You practice social distancing. At yung paghuhugas ng kamay every time. At try not to touch your face, everything. Ayaw nyo pa rin makuha yung 5%. Kasi kapag kayo ay na-declare, even though may vaccine kayo, na-declare kayong positive, magko-quarantine pa rin kayo. Okay? Yun ang side effect nun. Even though it's mild, meron akong kaibigan dito na after the vaccination, na nag-swab siya, positive siya. Pero, doon lang siya sa bahay, quarantine, and it took only a few days, gumaling na agad siya. Parang na-dispose na. At makahawa ka man, medyo mild pa rin ang mahahawan mo. Pero, as much as possible, we try to ang goal talaga dito ng vaccination is to be pandemic free. Para bumalik na tayo sa normal. You know, para pwede na tayong sumakay sa aeroplano nang walang mask, pwede tayong kumain, dine-in, magkakatabi, back to normal. Ang marami pong nawala sa buhay ng tao, almost 1 year na po, mahigit wala 1 year ang nawala sa buhay natin na talagang we live in difficult times. Maraming nawalan ng hanap buhay, maraming nawalan ng trabaho. Ang dami pong ginagastos ngayon ng gobyerno, katulad ng Amerika, stimulus, payment there. Talaga pong ang lahat ng bansa ay lumalabas ang pera nila para lang matulungan ng mga tao. In the long run, magiging masama na po yan. Baka mawala na po ng pera ang gobyerno, hindi na sila mag-operate. So we have to stop this pandemic. So, talagang it's a combination of cooperation between people at nung ating mga leaders ay talaga naman pong gumagawa ng paraan for us to be pandemic free. I'm hoping na makadevelop pa ng vaccine. So, sa ngayon, ang latest vaccine na na-approve ay yung Johnson & Johnson, which is one shot, single shot. At hindi po ito nagre-require ng, ito po ang isang mabigat sa mga vaccine, they require talaga po yung storage. Kailangan talaga extreme cold, katulad ng Pfizer and BioNTech and Moderna. Kailangan talaga nila ng cold chain. Talagang kailangan malamig yung storage nila. Ngayon nakaka-develop na sila ng gamot na hindi na nagre-require ng ganung katinding refrigeration, katulad ng Johnson & Johnson. Normal refrigeration na lang pwede na. Frigidaire. Lalabas pa. So far, ang naka-line up na lalabas at sinasabi nilang magiging stellar ay yung Novavax.
nabigyan na po yan ng advance ng bayad. So, yun naman po mga laboratory, habang nagde-develop sila ng kanilang gamot, nagpo-produce na po sila. Kaya pag sila na-approvehan, meron na silang available vaccine. Katulad ng Johnson & Johnson, sabi nila, meron na silang 100 million dosage na ready. So, nung ngayon na-approvehan, dinidispose na nila ngayon at patuloy na silang. At yung iba namang laboratory, ay gumagawa po sila ng satellite branches katulad ng AstraZeneca. So, sa India, meron na po. At isa rin yan sa maganda. Yan po ay dinevelop ng Oxford University ng UK, United Kingdom of Britain. So, yan po ang ating mga katanungan at sana nasagot ko po ng maayos ang inyong mga tanong. Marami po pong tanong pero pinili ko lang po yung mga talagang katanungang makakatulong sa atin para pag-isipan natin maigi ang pagtanggap ng vaccine. Huwag tayong matakot dahil ito po ay ginawa sa matamang proseso naman. Tinawag proseso. Ngayon, ang vaccine, siyempre ang pinaprioritize nila ay yung mga vulnerable, yung mga matatanda, yung mga may chronic disease. Sila po ang vulnerable dito sa COVID. Kaya sila ang nasa mga health, mga frontliners kasi sila po ang lagi lagi po sila may contact doon sa mga may COVID and everything, mga nagtatrabaho sa ospital. Sila po ang mga inuuna ngayon para tuloy-tuloy po ang services ng mga health para hindi po maantala. Sila muna para hindi sila maepektuhan. Di katulad noon nung wala pang vaccine, ang dami pong mga health worker na naapektuhan kaya hirap na hirap ang mga ospital. Sa ngayon makita nyo medyo maganda-ganda na ng konti ang mga health worker natin hindi na sila ganong natatakot dahil meron na silang vaccine. Even though they still practice the safety protocol. So, mga karaksar, sana nabigyan ko kayo ng magandang information. Ito po ay based lang sa research ko through the CDC. Ito po yung mga papeles na pinagpunan ko niyan. Sinaling ko lang po sa wikang Tagalog. Mahaba, malaki po ito. 30 pages po ito. Pero kinumpay ko na lang po para yung pong mga taong adamant na talagang siyempre, yung iba naman, katulad ng mga nakatira sa probinsya, hindi nila alam kung ano itong vaccine. Wala po silang ganap na information dito. So, hopefully, the social media, itong aking presentation, panood ng mga rami at maintindihan nila kung ano itong vaccine. So, tulad ngayon sa Pilipinas, so far, ang first vaccine na binigay, officially, ay Sinovac from China. At balita ko, darating na po yung AstraZeneca from Oxford. So, medyo maganda na. Nakikita na natin na dumarating yung vaccine. Hopefully, mass production ng vaccine by end of July, talagang marami na. At nga pala, pag-usapan natin yung herd immunity. Ano po ba yung herd immunity na sinasabi? Ang herd immunity, mangyayari po yan, ay pag ang marami na po sa atin, enough people become immune. Halimbawa, ang tinitingnan po rito, halimbawa sa isang populasyon, 70% ng tao roon ay immune na halimbawa sa COVID-19. So 30% na lang ang vulnerable. Ibig sabihin lumiliit na ang percentage. Okay? So yung 70% may herd immunity na. So ibig sabihin, meron na sila well-developed ang immunity system nila. Ngayon, tatrabahuhin na lang natin 30. Pagka napagaling na yung kalahati ng 30, 15, hanggang sa lumiit na lumiit. At yan po yung herd immunity. Tsaka yung herd immunity, depende po din yan sa contagiousness ng sakit. Ito pong coronavirus is very contagious. Ngayon pa, may lumalabas ng mga bagong variant. Okay, South African, sa Britain. So parang napaghandaan lang ng mga laboratory, yung pong ordinary COVID na dissect na po nila kung ano po yan. At ngayon yung variant, siyempre additional yan. Ito kasi parang doon sa itong herd immunity, parang sa hayop, yung grupo ng mga hayop, may sakit
yung isa, nahawa-hawa, kailangan pagalingin mo. Pag napagaling mo na ito, the rest na lang, konti na lang ang pagagalingin mo. So, yung herd immunity, mapoprotektahan na po yung walang sakit. Halimbawa, sa grupo na to, 10, siyam mayroon ng herd immunity. So, yung isa ngayon, hindi na siya mahahawahan, maski wala siyang vaccination. Kasi itong 9, hindi na siya makakahawa eh. Okay? So, halimbawa, 8 sa 2, yung 2, magkakahawahan pa sila. Kasi, kung magkaroon ng isa, pero maliit na maliit ang chances. Pero kung sa 10, isa na lang ang hindi na vaccinated, yung siya mayroon ng herd immunity o tinatawag nating immune system, hindi na po siya maski hindi na siya magpabaksin kasi wala nang maghahawa sa kanya eh. Okay? That is just a logical explanation. Kaya, ang ina-attain natin dito sa ngayon ay yung tinatawag na herd immunity. Yan po ang goal ngayon ng mga world leaders na makamit natin ang herd immunity. Hopefully, pag nakuha na natin yan, medyo magluluwag-luwag na ng konti ang mga pamamalakad ng gobyerno sa tao. Maalis na po yung mga restriction, mga lockdown, MCQ, GCQ, mga general quarantine. So, pati sa airport, wala nang mga swabbing, wala nang mga quarantine pag uwi sa bahay. Hirap, babakasyon ka, 30 days lang. Nung una, 14 days, gagamitin mo pa sa quarantine. So, halimbawa, noon, nung bago-bago pa lang yan, 30 days, pag uwi mo na Pilipinas, 14 days ka doon sa quarantine. Pagdating mo doon sa pinagtatrabahoan mo, another 14 days. So, 2 araw na lang, kaya hindi ka uwi. 2 araw na lang ang matitira sa iyo eh. Kung uwi ka pa sa probinsya, malilate ka pa ng pagbalik. So, ganun po ang nangyari. Marami pong ganun, kaya hindi nakauwi ang marami. Sapagkat doon po sa quarantine process. So, talagang yung iba gusto nang umuwi, hindi makauwi. Dahil nga po doon sa quarantine. At yung iba naman, dahil walang trabaho, walang pambayad doon sa mga swabbing. May mga airport po, katulad nung una dito sa bansang to, may bayad po ang swabbing pagpasok mo. Ngayon nga po, ginawang 3 times ang swabbing dito hanggang sa makumpleto mo ang quarantine. First day you enter the airport, then after 5 days, swab ka ulit, and then after the last day of your quarantine, hopefully negative lahat. Ako po, 4 times akong na-swab at lahat naman po negative. That's good news. And then I have my vaccination, so I'm very happy. So, maraming salamat at hope you enjoy watching my video, matutunan nyo ang tungkol sa vaccine. And one of these days, I hope, ready na kayong tumanggap ng vaccine at medyo meron na kayong sense of security. Mahirap magkaroon dapuan ng COVID. Meron po kami kasama na hindi siya naniniwala sa COVID, hindi rin siya naniniwala sa vaccine. Wala na po siya ngayon. So, iyan po, mahirap. Hindi natin alam kailan dadating at kung anong klase ang darating. So, mag-ingat lang po tayo. Lagi nyo susuot ang face mask nyo. Ngayon, kung nag-iisa lang kayo sa lugar na to, katulad to, pwede wala kayong face mask. Oras na meron na pong dumating, magkakaroon na kayo ng parang social distancing, suot nyo po yung mask nyo. Okay? As much as possible. So, practice pa rin po doon safety protocol hanggang sa ma-declare na we are pandemic free. Maraming po salamat. Thank you.